Sinigundahan na ni VP Sara ang testimonya ng Senate Resource Person na si Orly Gutesa laban sa mga kongresistang dawit umano sa flood control scandal. Pero may dagdag na aligasyon ng vice laban kay late Representative Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vice President Sara Duterte sa ibinunyag ni Orly Gutesa na may kinalaman sa flood control scandal sina Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa press conference niya sa Senado matapos ang pagdinig sa budget ng OVP, sinabi ng Vice Presidente na matagal na niyang alam ito. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Pero may pasabog pa ang VP laban sa dating speaker dahil hindi lang anya sa flood control scandal ang mga perang inihahatid sa bahay ng mambabatas. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption. Ikinabahala naman ng Vice Presidente ang mistulang paglilihim ng ICC sa nangyaring pag-pass out ng amang si FPRRD sa loob ng kanyang selda sa The Hague. Kung hindi pa anya nagsumbong ang mga Pinoy na nasa ospital kung saan dinala ang dating Pangulo, ay hindi nila nalaman ang nangyari sa kanyang ama. Clearly, the ICC do not have full control of the safety and security of the former president. Because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, is just plain cruelty ba? Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give or they should allow the interim release of former President Duterte. Maging ang welfare check niya na isinagawa ng Embahada ng Pilipinas sa kanyang ama ay hindi katanggap-tanggap sa kanyang pamilya. Bagamat nagpaliwanag na raw ang Department of Foreign Affairs na ginagawa nila ito sa mga kababayang nakapiit sa ibang bansa, kaduda-duda pa rin daw ang ginawang hakbang. Hindi pa matukoy ng VP kung kasama nga sa mga nagsagawa ng welfare check sa dating Pangulo si dating Senator Antonio Trillanes. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.